Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan is your magaling daw na presidente, no? Siya ang number 1 na presidente among the others, no? Ay walang iba kundi ang dati ninyong pangulong Rodrigo Duterte. Kasi meron pong gustong gawin na ang House of Representatives sa kanyang war on drugs. Ayun, it's about time mga kababayan. At isasama na rin natin dito sa ating usapin ay ang kanyang buntot, no? Yung buntot niya sa mga rally niya na si Representative Pantaleon Alvarez. May ipapakita po ako sa inyong mga video. Unahin natin yung kay Prime Minister ni Baal dito po sa UNTV. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, super chat. And just to give you update, na tulad ng sinabi ko, yung pong pina-super thanks ni Miss Andrea Jong ay na ibigay ko na po dun sa aking sister. Dinagdagan na natin yon. No, maraming salamat po Miss Andrea Jong sa inyong pag-share ng blessings, no. More blessings to you, no, para lalo pa kayong makapag-share ng blessings, no, sa ibang mga sinusubaybayan nyo, sinusuportahan yung vloggers or influencers. And the same time, magpapasalamat po tayo sa lahat ng ating moderators diyan sa ating chat box tuwing tayo po ay may video premiere, no, to give you an update of our subscribers. Nasa 29,000, malapit-lapit na eh. No? Yung sinasabi ko sa inyong 30K, malapit-lapit na. 29,600. 400 na lang kay. May 30K na tayo. May pang Jollibee ni si Kay. 30K, ang laki nan Kay. Pag-iipunan pa ng kuya mo yung 30K. Ang hirap sumahod sa YouTube, sa mga advertisers lang, no? Hirap po. Ganun po talaga. Ito ay ating pagtulong sa ating gobyerno. Yung gine-generate na income nito is side bet na lang yan. No? Salamat sa mga members at mga nag-super chat, super stickers, and super, ano yun? Thanks. Okay. Shout out tayo kay Ate Maricris Hernandez, kay Elora Liz, kay Kai, kay Tita Aurora, sa buong Palawan, Zambales, sa Norte, sa West Philippine Sea, at dyan po sa Simply Talkies Vlog Department nila Elora. Kay Aichang, kay Miyu, kay Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, Kaluyal Malstan, Beth M, kay Alex Andrade, kay Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Lorna Rafael, dumadami na, no? Ilocana ka na, si Carclea, Hattori, Norma Ninita Umali, Nilda Arceo, yung wala palang Norma, si Red, si Mohamed, Daniel Nenado, RN 2 cents, at doon pa po sa iba na hindi ko na mabanggit. Doon sa mga nagpapa-shoutout, hindi ko na screenshot yung ano eh. Ulitin nyo na lang po. Ang dami ng comment, di ko makita. Ang labo na ng mata ko. Di pa dumarating yung nabili kong reading glasses lang eh. Hindi ko kailangan ng eyeglasses, reading glasses pa lang daw. So yan po mga kababayan, punta na tayo dito sa video na ipapanood ko sa inyo. Kasi ito sa atin na mga nabibisit na sa mga destabilizer na ito eh. Hindi naman dapat ganito kung hindi kayo epal eh. No? Sobra kayong mga spoiled kasi. Ang gusto nyo, hawakan nyo sa leeg ang aming Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto nyo, gibain ninyo ang Administrong Marcos sa pamamagitan ng Ninang Lisa at ni Nong Martin. It's not gonna happen, dudes. It's not gonna happen, bitches. No. Because marami na po ngayon talaga ang pro-protekta sa Pangulong Bongbong Marcos. Not like the old days before. Walang social media noong 1986. Kayo lang nakaalam ng mga hinayupak kayo. Pero kami, noong 1986, I was in a grade school, I know what's going on. Kasi hindi naman ako tulad
ni Jukebox Queen, at ni Mayor Guo na, Your Honor, hindi ko na po maalala yon. O, diba? Alam na alam ko pa eh. Gusto niyo, kwento ko pa yung, great, yung 5 years old ako eh. Yabang mo naman to. Naalala ko pa eh. Diba? Ako, alam ko nga kung anong batch ako pumasok sa Adamson, anong class ako nung nag-graduate. Oh, diba magkaiba po yun, yung batch and class. When they talk about batch, anong year ka pumasok? Batch 92 ako sa Adamson eh. Pero, class of 96 ako, kasi 96 ako nag-graduate. 4 years. Tinapos ko ng 4 years. Hirap nun, walang jowa-jowa, mga kapatid. Bawal daw ako mag-jowa, sabi ng kuya ko nun. Kundi, wala ka alawas. Jeta. Di ba, Elora? Jeta, sabi ng gano'n. Pero hindi nyo pa rin mahuhuling edad ko. Kasi late ako pumasok ng koleyo. Kala nyo, ay, 96 grad si Tokis. Ilang taon siya nun? Na, ganto. 21 siya nun. O 20. Ako, ngayon, 1996 plus 28. 48 na si Tokis. Good luck. Sama yung maniwala kasi sa akin eh. Sabi ko sa inyo, forever 21 tayo. Yan. Kaya ko lang nakikikwento yung kasi para ipangalandakan dito sa dalawang nagsasabing, hindi, Your Honor, hindi ko na po maalala. Sa tagal na po nun, 10 taon na po yun, yun, Honor. Hindi ko naman po lahat maalala. Sinungaling. Di ba? Yung isang kalbo doon sa Senado, Your Honor, mahigit 10 taon na po yon. Hindi ko na po naman mo maalala lahat. Di ba sa isang content ko naikwento ko nga sa inyo nung saling pusa pa ako nung grade 1 ako eh. Pinabalik nga ako ng grade 1. Kaya nung bumalik ako ng grade 1, nasa top 10 na ako, honor na ako, umakit ako ng entablado. Alam niyo yung tsura ko noon, ha? Ha? Kwento ko sa inyo. May mga black and white picture ako nakita eh. Nung makita ko ng entablado nung grade 1 ako, kasi honor ako. Pang 7th honor ako. Siyempre, alam ko na yung pinag-aaralan eh. Alam niyo ba? Ang gupit namin noon, yung gano'n, no? Militar. Oo. Gano'n. Para nga akong lalagay sa kabaong kasi naka-long sleeve pa ako ng puti. Tapos nakaitim akong pantalon. Ano ba yun? Pag nakakita niyo yung picture, mukha kang tanga pala nun. Anong mukhang tanga? Tanga talaga. Wala tayong magagawa eh. Ganon kami kahirap eh. Ganon yung buhok namin noon, yung gupit militar. Pendong, pagong, babatukan ka pa. Bakit? Tingnan mo yung buhok mo. Kaya nga nun, kami lahat nun gustong mag-militar eh. Ako, gusto kong mag-US Navy, hindi man ako pinalad. Di ba? Ayoko naman pumasok ng PMA nun, ang hirap po. Hindi naman tayo ganon, hindi naman ako ganon katikas. Gusto ko nga mag-ROTC. Gago yung mga kasamahan ko, classmate ko lalaki. Hindi daw sila mag-ROTC, bigla ko na lang nabalitaan, nagsa-summer class ROTC. Mga gago kayo ah. Kaya nung 4th year kami, mga officer yung iba. Yung ka-basketball ko, hindi ko nababanggitin. Kasi magaling yun. Pero body-body ko yun. Nupuntahan ako noon nung nag-kolehiyo na ako tuwing summer vacation. Puntahin sa bahay namin. Andiyan po si Tokis. Nanab ka! Klase mo nung high school, ka-basketball mo. Ano ginawa mo? Nag-gym jacks ka, no? Kaya tumangkad ka ng gusto. Sabi ko. Gago yung asawa ko. Sawa ka na? Tumuknat ka na pala, kaya ka tumangkad, no? Sabi ko. Ayan, alam na alam ni Ali Bugayan. Tanong niyo pa kay Ali Bugayan. Diba? Ano punto? Naalala ko eh. Naalala ko. Whether kalokohan o kabutihan, naalala ko. Pero, si Mamang Kalbo, Your Honor, 10 taon mahigit na yon. Tapos, yun namang mayor ng Bamban, Your Honor, hindi ko na po maalala yon. Mayor Alice Guo, alika, punta ka dito sa San Diego. Bibigyan kita ng kape para maalala mo. Baka isang kiss ko lang sa pisngi mo, maalala mo na. Deadly yung kiss ni Tokis. Maalala mo. Maski na yung taon na pinapanganak ka, maalala mo.
Di ba, Ai Chang? Ang kulit, no? Ngari, pag nagkwentuhan kami nila Mami B, sila Mami Peng, nako. Mga cool yan, yung mga friends natin. Except si Carcleia. Si Carcleia, hindi pwede yan sa ganyan. Kasi taong kumbento po yan. So, pag ganyan na kwentuhan natin, si Carcleia doon na yan. Doon ka na. Chupi, chupi, chupi. Kawawa na naman si Carcleia, yari na naman. Hindi, friend po natin yung mga yan. Okay? So the point is, kung talagang di ka magsinungaling, hindi mo masasabing di ko na maalala. Talagang, kung hindi mo na talaga maalala, kung talagang may kalimot system ka, ganon. Kung meron kang short-term memory loss, ang sa kanila, long-term memory loss. Meron bang ganon? O eto na, ha? Kay Digong, it is about time. This will happen. Kasi, ayaw papasukin ng ICC. No? Bakit hindi nagawa ito nung time niya? Pero bago natin sagutin, eto po. No? Eto na. Sa kapapasok lamang na balita, uumpisahan na sa May 22 ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6 District Representative Benvenido Abante, bilang pagtugon ito sa mga nakahaing resolusyon sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ng pag-abuso sa karapatang pantao sa kasagsagan ng kampanya. Plano namang imbitahan sa pagdinig ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, kabilang na si dating Justice Secretary Menardo Guevara na ngayon ay Solicitor General. Gayon din si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Maging si dating Senador Antonio Trillanes binabalak ding imbitahan sa pagdinig, kabilang ang dating mambabata sa naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte. So yan po mga kababayan, no? So sinasabi ko sa inyo kanina, it's about time. No? Ang tanong dito, bakit hindi ito ginawa? No, magkaroon ng domestic or local investigation sa ating bansa. Sino bang namumuno nun? Di ba? Sino ang powerful man in the Philippines? Munti ko na sabihin, in the whole wide world sa ating bansa. Di ba si Duterte? So, hindi pwede. Nawa-whitewash nga yung mga ibang kaso that relates to his friend, to whatever na may connection siya, di ba? Nawa-whitewash na ano niya, na i-intervene niya. Ngayon, kaya nga di ba tumakbo sa ICC sila Trillanes? Alam niyo sa totoo lang yung napanood ko yung interview ni Boss Mike Cervera, no? Parang may credibility yung si Trillanes sa mga pinagsasabi niya. No, talagang pinanood ko po ng buong buo, Boss Mike Walang ano yon, hindi ako tumigil yon. Talagang pinanood ko yung ano mo, yung video mo, yung interview mo. No, fascinating kasi. Tiniobserbahan ko si Trillanes, parang kalmado o ganito, parang sabi ko, this guy is well trained, no, na militar. Parang diskumpiyado pa rin ako kasi mayroon pa rin akong reservation kay Antonio Trillanes Hindi ko alam kung ano talaga ang motibo niya. Pero the way he tells his story, parang may credibility naman. May substance yung sinasabi niya. But probably because of my bias before, no, sa mga yellows, sa mga Liberal Party and the anong tawag doon? The opposition. No? Nandun pa rin ako sa gitna former Senator Trillanes, pull me, no, kung saan ako magbi-beer. Anong gusto mo, saan ako mag-beer? To your truth or ano? Kasi may kulang pa Marami pa siyang interview. I'm gonna watch the upcoming interviews ng mga vlogger sa kanya. Siguro baka lang, So isipin ninyo, bakit ngayon lang gagawin ito ng House of Representatives? Kasi nga po, hawak ni Duterte noon yan.
Pati House of Representatives, hawak niya. Hindi niya maano yan. Mga kapulisan, hawak niya. Mawa-whitewash yan. They will just junk any resolution, no, na mag-imbestiga. Ganon din sa Senado. Hawak niya ang Senado. Wala, kakampi siya. Now, wala na siya sa power. No? Wala na rin yung mga na-implanta niyang mga tauhan niya. Di na nyo, yung mga ibang mga nasa Partido Federal niya. Sorry, hindi Partido Demokrating Pilipino, the PDP. Naglundagan na. The latest is yung taga Laguna, ilan sila? 7. Pumunta na sa Lakas CMD. Wala mo, they are jumping overboard, no? Abandon ship. Wala na eh. Ilang mga kongresista, wala na. Lumayas na sa PDP. Oh, wala na nga yung laban sa PDP, tinanggal na nila. Wala na 'yun. 'Di ba? Ngayon, this is about time na magkaroon ng local investigation naman. Kasi meron na sa ICC. The only problem is, the President already said na hindi makikipag-cooperate. Pero sa paningin ko, probably, if the circumstances arises, it will change. Ito siguro lang kung itong investigasyon na to may merit at mapapind out ng investigating body ni Representative Benny Abante, because siya ang mangunguna dyan, probably the President will tinker. Ano kaya? Mukhang may substance eh. Anong isasalang-alang ko? The justice for the majority of the victims and their families, or I still have to protect the Duterte because of a political repercussion on my presidency? Kayo, sa palagay ninyo mga kababayan, ano ang dapat sundin ng Pangulo? Kasi dalawa yan eh. Mag-uumpugan sa kanya yan. It will be a hard decision. Right now magalit kayo kung magalit kayo sa akin, pero I apologize. Right now, sa tingin ko, President Bongbong Marcos is still protecting the interests of the Dutertes. However, the Dutertes are not reciprocal of what President Marcos is doing. Nakukulangan sila. Kasi bakit? Naninindigan pa rin ang Pangulo sa mga desisyon niya aside that ICC. Hindi nila makontrol ang Pangulo. No? Kaya ito, si Pangulong Bongbong Marcos, remember the DOJ, sabi nila yung, ano ba yun, sabi na yung, may tawag sila eh, yung, sinabi ni Clavano, I forgot. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Mami D, tulungan mo ako. Nagbabasa to si Mami D, tulungan mo ako. Ano yung sabi ni Clavano? Yung bibigyan nila ng ang Pangulo para makapag-decide siya. Ganon. Ano ang pwede niyang i-desisyon. Pero for the meantime, hindi makikipag-cooperate ang pamalaan sa ICC. Briefer. Legal briefer. O tingnan mo, Guo, I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shed for years. Memories that we had for so long. Anong kanta yun? Sino ba kumanta nun? Nakalimutan ko. Hindi ko po maalala, Your Honor. Pero naalala ko yung awit. River Maya ba yun? Time and time again, you will be here. Sino ba ang title ng kanta na yon? Hindi ko po maalala, Your Honor. Pakisulat. Naalala ko lang yung ibang lyrics. Ang gaganda ng mga kanta noon, nung 80s. No? Oh, Ate Malstan, 80s daw. Ate ko daw siya, si Malstan eh. Di ba? Oh, ang ganda yun eh. Golden era of music, 80s. Ang daming ang pop rock, alternative rock, hard rock, no? Yung Metallica. Di ba? AC/DC, mga ganyan. Guns N' Roses, Bon Jovi, Poison. Sa mga Pinoy, ang dami. The Dawn. Di ba? Na. Bigla na naman na paawit, Elora. Ano ka ba naman? O di ba, mga kababayan, sa palagay ninyo, kung sakasakali lang, itong gagawing hearing ng lower house and
what they find out, palagay ninyo, after nung mabasa ng Pangulo ang legal briefer na ibibigay ng DOJ sa kanya, what are the chances that our president will change his mind and let the ICC come in, no, to fully investigate and if possible, serve a warrant. Naku, pag nangyari yun mga kababayan, tiyak, sasabihin ng mga Duterte despicable supporter, Duterte balahura supporter, pumunta na tayo sa EDSA, mag-EDSA 3 na tayo. O, nek-nek ninyo, kayo-kayo lang yun. Hindi nyo nga mapuno yung Liwasang Bonifacio eh. O, nek-nek ninyo. Hindi nyo nga mapuno yung Dumaguete ninyo. O, nek-nek ninyo. Baka nga ngayon anong porsyento ng mga Pilipino base sa survey ang gusto ng papasukin ng ICC? 58.7%. That was what? February or March? O ngayon? Sige nga, hamunin natin ng mga survey firms. Do a survey again. Baka yan, nasa 75% na. Because of what the Duterte is doing. Ang nangyayari ngayon sa mga Duterte and their minions like the SMNI Quiboloy, it's their own doing. Pero, ibinabaling nila, dinideflect nila that they are being suppressed. Their freedom is being curtailed by this administration. Nek-nek ninyo, kagagawan ninyo, ang sisisi nyo sa gobyerno. Tulad na lang kahapon, napapanood ko. Ha? Yun daw DZAR YouTube channel has been taken down. Tapos sinisisi sa gobyerno. Kasi daw po, ang PCO at ang mga social media giants like the YouTube, Google, kasi ang YouTube pag-aaral po ng Google, Facebook or yung Meta, the X, no, formerly known as Twitter, the Instagram, and whatever have you social media applications ay nakitie up sa PCO. Really? Do you have any proof that the administration has to do with the taking down of your YouTube channel or any social media account you have? Show us a proof, hindi yung puro lang bunganga. You have to give a substantiate nyo with evidence ang accusations ninyo. Lawyer pa man din yung nag-aakusa. Lawyer! Tingnan nyo yan. Diba? So therefore, they are implanting another seed of this lies sa ating kaisipan na, ay, ang gobyerno ang kumikitil. Eto na, martial na. Nek-nek ninyo. Mga FU pala kayo eh. Kaya ito, mga kababayan, nararapat lang to ngayon. Hindi na ito mapipigilan ni Bato. Hindi na ito mapipigilan ni Digong. Bakit nila ginagawa ito? Sa akin kasi ginago ni Digong ang House of Representatives. Sinabihan niyang most rotten institution. O ngayon, yung rotten institution ang hahabol sa'yo. Wala akong pakialam kung sinasabing ganti sa'yo. Dapat lang gantihan ka kasi gago ka eh. Ano ba ang sabi ni Trillanes? Si Duterte ay isa ring professional liar, pathological liar. Sorry po Senator Trillanes. Pathological liar. Tingnan nyo. Sinabi niyang bangag-bangag ang Pangulo doon sa stage sa Cebu ba o Davao. The following day na may press con, hindi ko sinabi yun patayin ako ni Marcos. Diba? Sinungaling lang pero may ebidensya naman. Diba? Sasabihin niyang hindi ako tatakbo ng eleksyon pala. Sabi ni Senator Trillanes, salita niya lang yan pero tingnan mo, iba na ang ginagawa nila. Ganun lang. Ganun kasi nungaling si Digong. Tingnan nyo, sabi niya mag-jet ski siya sa West Philippine Sea. Nung tinanong siya nung taga Sambales fisherman, gusto niyo mag-jet ski pa ako doon sabi niya. Jet ski siya. Ano nangyari? Hindi niya nagawa pa. Anong sinabi niya? Gago pa. Stupido pala kayong mga Pilipino. Naniwala kayo sa mga sinabi ko. Stupido ba tayo pala? Ano nangyari doon sa 6 months na drug war mo? Natatapusin mo ang drugs? Wala. Sabi niya, ang hirap pala. Di ba? Puro kayabangan lang kasi nungalingan. Kaya, you lost. Ako? Nagoyo tayo. No? Kaya yan. Dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Marcos to Laking Marcos tayo. Noon, wala namang Marcos na namamahala Di ba? At ang maganda dito, some of the opposition is siding with the government. Maganda naman ang ginagawa ng Pangulo. Sabi nga ni Trillanes, yung mga ibang advocacy nila,
nakikita nila kay Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa. Ba't sila kokontra? 'Di ba? Makipagtulungan na lang. Kaya ito, good luck po, no? Representative Benvenido Abante Jr. Sana po ipapatawag daw yung mga former administrators ni Digong, si Solicitor General Menando Guevara, si former PNP Chief Albayalde, at si former Senator Trillanes. Si Trillanes, imbitahan niyan to be a witness na kasi sila ang nag-file sa ICC, baka hihingi ng datos, di ba? At ang kanyang opinion. Si Albayalde, sabi niya wala naman nangyaring ganyan. Siyempre, di ba? Appointee ka ni Digong Okay? So, yan po yan. Ako, pabor ako dyan. Tama lang yan. Kasi kine-question din sila. Bakit hindi nyo, ngayon, imbestigahan sa inyong bansa? Ayan na. Hinahamon nyo ayan. Kasi ba't kayo tumakbo sa ICC? Kaya siguro tumakbo sa ICC kasi mahaharang ang ipapile na kaso kay Digong kasi siya po ay may power. Ngayon, wala na siya sa power. It's about time. At wala siyang kakampi sa House of Representatives. Sa Senado meron. Pero sa House, Okay? Eto po. Punta tayo dito sa isa niyang buntot, no? Si Representative Pantaleon Alvarez. Sa the same press conference din po ng Congress TV, ito po ang sinabi ni Representative Abante. UNTV po. Ito po. Siguro pinakamabigat na would be a reprimand or pinakamabigat suspension. Diba? Because he's a member of the bench of the House. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na matinding babala o suspensyon bilang kongresista ang posibleng kaharaping parusa ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Kaugnay ito ng ethics complaint na inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban sa Davao del Norte congressman. Kabilang na dito ang umano'y paninirang puri sa mga kapwa-opisyal ng pamahalaan sa Davao del Norte at ang seditious remarks nito. Partikular na sa isang rally sa Tagum City, Davao del Norte kung saan hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa polisiya nito sa West Philippine Sea. Dumalo sa pagdinig ng House Committee on Ethics si Alvarez, gayon din ang complainant na si Tagum City Mayor Uy. Para sa alkalde, pagpapatalsik sa Kamara ang dapat parusa kay Congressman Alvarez. Marami siyang pinagsasabi na to me, I'm becoming a public official. Tayong mga public official should have that high respect. Even to those barangay kagawad, those purok officials. Hindi yung tumatago tayo sa freedom of speech. Para naman kay Representative Abante na miyembro ng House Ethics Committee, matindi ang ginawa ni Alvarez na paghikayat sa hukbong sandatahan ng Pilipinas na alisin ang suporta sa pamahalaan. Ganito rin ang paniniwala ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong. There's nothing wrong in actually going against government policies. Pero yung tinatawag nating withdrawing support from the administration, I would even think that would be for a public servant to say that. Sa akin, that will even go to the borders of unconstitutionality, di ba? So talagang mabigat tong usapin na ito. Kaya it's a wake up call to all of us na you are entitled naman to say your piece on certain matters, but to publicly provoke a certain institution to withdraw its support from a democratically elected administration, halimbawa government, that is something that borders legal concerns. Umaasa naman ang Makabayan Bloc lawmaker, Kabataan Party List Representative Raul Manuel na nakabatay sa panuntunan ng House of Representatives ang magiging desisyon ng House panel. Kung ano man yung magiging desisyon, nakabatay dun sa din ang mga current na rules ng House. At nakabatay talaga yun sa bigat din kung meron ngang nagawang pagkakamali.
Sa ilalim ng panuntunan ng House of Representatives, posibleng humarap sa pagpapaalaala o matinding babala, 60 araw na suspensyon o kaya'y pagpapatalsik sa Kamara ang sinumang miyembrong mahatulang guilty sa paglabag sa Code of Conduct at disorderly behavior. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan po, magsisimula na rin sila, no? Sabi nga diyan, posibleng maharap sa suspension o matinding babala kaugnay ng ethics rap. So, actually po, meron pong isang na-dismiss na complaint sa kanya 1 out of 3 po 'yon. No? Nakita yung pala yung si Mayor Uy, yung ipinalit muna. Yung pala itsura nung si Mayor Uy, no. Nandun din si Manuel, meron din silang press con ng Makabayan Black, Okay, maganda po ito, no. Ito kasing si Alvarez sobrang kupal kasi, ang daming iniisip no. Ito po, ano lang sabi dito sa GMA News Online, House panel to probe merits of ethics raps versus Alvarez over rally statement. Dun sa rally, kasi ang nag-file po nito ay yung si Mayor Uy ng Tagum City. Taga doon din siya, si Alvarez Ito po ang sabi dito ni ni Espares. Sino ba tong si Espares, no? Siya po yung chairperson, no, diyan sa House Ethics. Ito po, sabi niya, we came up with the decision that we need to continue the hearing next week. So, meaning nagkakaroon na sila ng hearing. For the formal and adjudicatory hearing, it is on a disorderly behavior due to the statements being uttered in rallies. We will proceed with our formal hearing next week, sabi po ni Representative Espares. Based on our initial review, there is a basis why the ethics complaint was filed, and we determined that it is within our jurisdiction to receive evidence over this complaint and if there is an appropriate action that we need to do. These incidents happened during the 19th Congress, so the committee has jurisdiction. We have reason to believe that the committee should investigate this complaint. Yan. Kasi nga po ang nag-complaint si Mayor Uy ng Tagum City. Now, meron pong na-dismiss dyan na isang complaint kasi 1 out of 3. Dito rin, The House Ethics Panel, however, dismiss the complaint of Alvarez being neglectful of his duty as a lawmaker due to chronic absence in the House of Representatives, citing to lack of evidence. So siguro yung sinabi ni Representative yung sa sa La Union, no, yung Representative Ortega, na we miss you, sir. No, sa panel at hearings, we miss you. Yun lang, citing lack of evidence daw. Kaya yung neglect of his duty as a lawmaker to his dun sa bayan niya, iniscrap na po yun. Dinismiss na yun. Kasi lack of evidence. Kasi daw po, during that time, nandun siya because yung lugar niya affected ng disaster, natural disaster. Di ba? Binaha ng binaha yun. Okay. So, yun ang pag-aanuhan natin. Susundan natin, no? Yun lang yung sabi dyan sa GMA News. Hindi na tayo kukuha pa ng iba pang news para hindi tayo mapahaba. Okay? Now, balikan natin kung sino po yung exempted doon sa hearing ni Digong tungkol dyan sa kanyang war on drugs, no, sa EJK niya. So, sabi doon sa balita kanina, posibleng mapatawag si Solgen Menardo Guevara, si former Chief PMP Albayalde, at maaaring si former Senator Trillanes. So dito po sa ulat ng Politico, mukhang hindi mapapatawag yung dati ninyong Pangulo at si dati ring PMP Chief, yung kanyang Knight and Shining Armor na kalbo, yung si The Puncher Bato. Hindi daw po sila mapapatawag. Maybe, if the circumstances calls for it, baka pwede silang mapatawag. No? Pero anong sabi dito ni Abante? Hindi na po. I don't even think that if we invite them that they will be able to attend. Pero iimbitahin po naman iyong talagang nandoon. For example, like Albayalde, very much involved yan, and perhaps we also able to invite DOJ Secretary Menardo Guevara. Okay. Ayan lang po, no? So, kung mapapatawag tong dalawang to, they will not attend. Mag-alaki boloy lang yan.
bring it to the proper forum. O pag dinala mo sa proper forum, tago pa rin siya, di ba? Ay nako, ewan ko mga kababayan. Oo nga pala no, mga kababayan, kaibigan, panoorin nyo yung mga interview ng mga kapwa nating vloggers, no, kay Senator Trillanes. Si DJ Byron ang husay, no, nung kanyang pagkaka-interview, malamang po yun. At ito, yung kay Boss Mike Cervera, ang galing, pinanood ko pareho ng buo, ang gagaling, no. Ang ganda nung talakayan, the sequence are very good, walang ano, no. At makita nyo si Trillanes, talagang compose, talagang well-trained sa military. At meron pa pong mga upcoming interview ang ating mga kapwa vloggers kay former Senator Trillanes. Si Mark Ramos yata 21st, May 21. Tuesday dito yun, hindi ko lang kung anong oras kay Mark Ramos. And si Carclea, I think 29 siya, no? Correct me if I'm wrong, no? Lola Carclea. So, panoorin nyo po yung mga interview at makakakuha kayo ng mga pointers, no? Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.